Kamusta naman daw si Don Don? Meron pa daw banta sa kanyang buhay mula nang isampa itong affidavit? O, Pinky, yan nga yung binanggit kanina sa amin ni Don Don. At kahapon daw, kagabi, meron daw umaaligid-aligid sa kanyang lugar na pinagsistayan na isang sasakyan. Pinatrace niya raw yung plate number nito nga umaaligid na sasakyan na ito. At tila hindi raw nag-match yung plate number doon sa sasakyan na umaaligid. So, ang hinala nila, meron na raw talagang nagtatry na gumapang o at least mangialam dito sa investigation o posible na at least nagbabanta sa kanyang buhay. Pinky. Lima tong ano nito para major player nito sa missing Sabongero. Itong si Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, William Ang, lahat yan. Sino yung palima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Sa pagbaha ng mga testimonya ni Patidungan, lalo pang lumiit ang mundo ng tinaguriang hari ng sugal na si Atong Ang kasama ang kanyang mga kasabwat sa umano'y pagligpit sa mga Sabongero. Ngunit paano maipagpapatuloy ni alias Totoy ang kanyang pagbubunyag kung pinagalaw na raw ng kabilang panig ang kanilang mga tauhan para guluhin siya, sindakin o tuluyang patahimikin sa oras na siya'y matsyempuhan. Sa patuloy nga niyang pagsisiwalat ng mga sikreto ng isang napakalaking sindikato, may mga aninong umaaligid na sa kanyang bagong pinagtataguan. Tahimik, mabagal, parang mga ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Matapos pumutok ang pangalan ni alias Totoy bilang isa sa mga pangunahing testigo sa pagkawala ng mga Sabongero, unti-unti nang nagbabago ang ikot ng kanyang mundo. Ang dating tahimik na pamumuhay ay napalitan ng walang humpay na kaba at pangambang baka ang susunod na katok sa kanyang pinto ay hudyat na ng kanyang kamatayan. Ayon sa ulat na base rin mismo sa pahayag ni Don Don, may kahina-hinalang pangyayari na naman daw na naganap sa bagong tinutuluyang hideout ni Julie. Isang sasakyang misteryoso ang paulit-ulit na umiikot sa labas ng kanyang bahay. Tila walang ibang layunin kundi ang magmanman. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bago pa man mahuli ang lahat, kinuha niya agad ang plate number ng naturang sasakyan at humingi ng tulong sa gobyerno upang ipacheck ang plaka. Ngunit imbes na makuha ang pangalan ng may-ari, isang nakakagulat na resulta ang lumabas. Walang nakarehistrong pangalan, walang pagkakakilanlan. Dito na nagsimulang gumuhit ang matinding hinala ni Julie na ang sasakyang ito ay hindi ordinaryo. Posible umanong binabantayan siya nito. Pinag-aaralan ang bawat galaw, bawat labas-pasok niya sa bahay. Kumbaga naghihintay na lamang ng tamang tiyempo upang isagawa ang posibleng pananambang. Marahil ay isang estratehiya ito para tuluyan siyang iligpit sa gitna ng mainit na apoy ng investigasyon kaugnay ng kaso ng mga nawawalang Sabongero. Ayon pa sa mga lumalabas na impormasyon online, iisa lang umano ang may kapasidad at motibong gumawa ng ganitong galawan, walang iba kundi si Atong Ang, sapagkat siya ngayon ang pinakasentro ng investigasyon. At kung totoo ang mga hinalang ito, malinaw na may kumikilos na nga talaga sa dilim para patahimikin ang mga taong nagsisiwalat ng katotohanan. Kaya ngayon, mas nagdoble ingat pa ang testigo. Hindi na siya basta nagpapakita sa publiko. At siguradong umalis na naman siya sa kanyang pinagtataguan at naghanap ng iba pang ligtas na safe house. Isang lugar na walang may alam at mahirap masundan. Araw at gabi, dala niya ang takot na baka sa isang iglap, may sumulpot na sasakyan sa kanyang paligid. Kahit ang simpleng tunog ng motor o busina sa labas ng bintana ay sapat na para patigilin ang tibok ng kanyang puso. Lalo na ngayong malinaw na may nagmamasid sa kanya, may gumagapang para siya'y tuluyang isama sa pag-alis sa mundo ng mga Sabongero. Hindi biro ang panganib na kinakaharap ni Totoy. Kapag naging boses ka sa isang investigasyon na ganito kainit, para ka na ring naglakad sa isang tulay na walang railings. Isang maling hakbang lang at diretso ka na sa bangin. Kaya hindi na nakapagtatakang sa bawat araw na lumilipas. Mas dumarami ang mga taktika na ginagawa niya para manatiling buhay. Ang ganitong mga aksyon ng kabilang panig ay malinaw na senyalis na may tinatago nga sila.
Dahil bakit nga ba nila kailangang sindakin ang isang taong nagsasalita lang ng totoo kung talagang wala silang kinalaman sa nakakagimbal na krimen? Kung malinis ang kanilang konsensya, dapat lumaban sila ng patas. Harapin ang ebidensya sa korte at hayaang ang hustisya ang magdesisyon. Ngunit sa halip, tila mas pinipili nilang patahimikin ang isang boses, isang tinig na nagsiwalat ng mga pangyayari na matagal nang tinatakpan. At huwag nating kalimutan na iisang pamilya lang ang Patidongan. 3 lang silang magkakapatid. 3 ordinaryong mamamayan na nakikipagsabayan ngayon laban sa napakaraming personalidad, mga makapangyarihan, may impluensya at may kayamanan. Sa mata ng marami, isa itong laban na imposibleng mapanalunan. Pero sa mata ng batas, kung umiiral man, isa lang ang mahalaga, ang mailabas ang katotohanan at mapanagot sa bilangguan ng mga taong halang ang kaluluwa sa pagligpit sa mga sabungero. Kaya bawat galaw ng kabilang panig, bawat kilos na may halong pananakot o panggigipit, ay lalo lamang nagpapalakas sa hinala ng taumbayan na sila nga ang nasa likod ng pambansang kasong ito. Dito na rin pumapasok ang pinakamalaking tanong, hanggang kailan tatagal ang mga Patidongan sa gitna ng ganitong matinding pressure? At sa laban na ito, na tila David kontra Goliath, kanino papanig ang huling hatol ng korte? Sa kabilang anggulo, hindi rin tinantanan ni Alias Totoy itong si Engineer Celso Salazar na di umano'y isa rin sa mga mastermind sa pagpatahimik sa mga nandadaya sa dating online sabong ni Atong Ang. Ayon sa mga salitang binitawan ni Patidongan, pang-3 na major player itong si Engineer Celso Salazar sa tinutukoy niyang grupo. Kabilang umano siya sa mga tumango, isang tahimik na hakbang ngunit mabigat na pagsang-ayon upang tuluyan ng iligpit ang mga sabungerong sinasabing ng tsutsupi sa laro. Isang desisyong hindi basta napagpasyahan sa isang gabi lamang. Sapagkat sa mundo ng ganitong kalakalan, ang bawat galaw ay pinag-iisipan, tinatansya ang posibleng kapalit at sinusukat ang magiging epekto sa negosyo. Kaya kung totoo man ang aligasyon, malinaw na hindi lang ito simpleng pagtanggal sa kanilang mga problema. Isa itong estratehiya na may layuning protektahan ang pinagmumula ng kita. Sa salaysay ni Julie, kapag hinayaan daw na magpatuloy ang pandaraya sa online sabong, hindi lamang babagsak ang kanilang milyones na kinikita dito. Maaari rin nitong sirain ang kredibilidad ng operasyon sa mata ng kanilang mga parokyano. At sa negosyong pinaiikot ng milyon-milyong piso kada araw, ang maliit na bahid ng pagdududa ay maaring magbunsod ng malaking pagbagsak. Ngunit ang nakakakilabot dito, kung totoo nga ang mga paratang at kung paano napagdesisyonan na buhay ng tao ang maging kabayaran para lamang manatiling maayos ang takbo ng negosyo. Hindi na ito usapin ng simpleng pamamahala o pagtutuwid ng mali. Ito ay isang hakbang na lampas na sa batas, lampas sa moralidad. At kung si Salazar nga ang tinutukoy na pang-3 na major player, nangangahulugan lamang na malalim at malawak ang ugnayan ng mga taong sangkot. Sa kadahilanang hindi ito kayang gawin ng isang tao lang, kundi ng isang sistemang maingat na nakaposisyon para manatiling ligtas ang mga nasa itaas. Habang ang mga sabungerong nandaya sa laro ay tuluyan ng tumawid sa kabilang buhay, sa paraang puno ng kirot at pahirap, sa ganitong mga sitwasyon, mahirap nang malaman kung sino ang tunay na nag-utos, sino ang nagplano, at sino ang tumapos sa gawain. Subalit para kay Patidongan, malinaw ang kanyang tinutumbok at hindi niya alintana kung gaano kalakas ang mga taong binabanggit niya. Ang importante ay matulungan niya ang mga kaanak ng mga sabungero na makamit nila ang hustisya kahit buhay pa niya ang kapalit. Kaya kung pagbabasehan ang salaysay ng testigo, lumalabas na si Engineer Celso Salazar ay hindi basta ordinaryong manlalaro sa mundo ng sabong. Sa mga pahiwatig na binitawan ng whistleblower, inilalarawan siya bilang isa sa mga may kapasidad at impluensya na kumilos ng matindi kahit pa ang kapalit ay buhay ng tao para lamang mapanatili ang kita at protektahan ang kanilang interes sa negosyo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa di umano'y pagmamanman ng mga tauhan ng kabilang panig sa bagong hideout ni Julie? Totoo kaya na nais na talaga siyang patahimikin ng kanyang mga kalaban dahil sa dami ng kanyang nalalaman? At paano mo tinitingnan ang pagkakadawit ni Engineer Salazar sa kaso ng mga nawawalang sabungero?
May kinalaman kaya siya sa sinasabing pag-alis ng ilang tao sa eksena at isa rin ba siya sa mga utak ng operasyon? O baka naman isa lang itong kwentong walang katotohanan, isang istoryang binalangkas upang mailigtas ang sarili mula sa mas malaking krimen? Ikaw na ang humusga. Comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.